Take it to the Lord in prayer. We weak and heavy laden, cumbered with a load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin and a peace that endureth, thine own dear presence to cheer and to guide, strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000 beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto Low mic test 1 2 1 2 3.
Rock of ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the Low mic test, blood one, two. Low mic test, from one, thy two. 1, 2, mic testing, 1, 2, 3. Low mic test. which flow be of sin the double cure. Save me from its guilt and power. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure, be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips the solid rock. Rock of ages, cleft for me. Sound check. Konti pa sa mic. Sound check, test. 1, 2, 3. Sound check, test. Oh, praise
can overtake my vision? What doubt can overcome my faith? What strife can silence all my singing? Lord, your wounds have paid my ransom. What thief can steal my heart's possession? What power can overwhelm my soul? What shame can silence? Umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. This is the day that the Lord hath made, and we will rejoice and be glad in it. It is the Lord's day. Tinapaalala natin ng may pagmamahal. It is not family day. Para sa Kristiyano, ang linggo ay araw ng Panginoon. Now, it doesn't it mean nakasalanan to spend time with the family, pero kaya natin ito sinasabi is to highlight the priority. Mayroong mga Kristiyano ay nadudulas sa kaisipan na, ay, bilisan natin ang church para makapag-family time na, no? Ang priority natin ay ang Panginoon, and then we can spend time with the family at purihin ang Diyos sa bagay ho na yan. And we are very, very glad. Marami ho sa inyo, higit sa malamang alam na ang napakagandang balita, and literally maganda sapagkat siya ay baby girl. Ayan, nahalaman namin kahapon na ang kapatid ni Timmy ay baby girl. So purihin ang Panginoon sa kanyang biyaya. We've been praying for that. At nawa ay patuloy na ingatan ng Panginoon ang pagbubuntis ni Sister Jonah. So much for that. Tayo ho ay dadako sa pagsisimula ng ating gawain sa ating Sunday School. And would like also to welcome ang ating mga kapatiran, kaibigan na katunghay sa atin via live stream. And meron din ho tayong special na panauhin ngayon. Matagal nating pinagpe-pray ang pinakagwapong lalaki sa buhay ni Sister Marie, si Brother Danny Velasco. Welcome po sa JCBC, and mamaya ho, welcome ho natin siya ulit sa atin hong worship service. So again, we are very glad to have each and everyone here, at tayo nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang biyaya. Hilingan natin si Brother Gab upang pangunahan tayo sa ating mga awitin. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po yung mawit. Awitin po natin ang Books of the Bible. Lahat, tayo po ulit umawit sa Panginoon. Awitin po natin, Send the Light.
closer, rescue our souls to save. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel, let it shine forevermore. We have heard that blessed God in all today. Send the light, send the light. When the cold and offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light. The blessed gospel, let it shine, shine, shine. Send the light, the blessed gospel, let it shine forevermore. Let us pray that grace will everywhere. Send the light, send the Magsiprupan lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. At again, that's our duty as we have studied last Friday sa atin hong time in the Word. Though we believe and we are not ashamed to say that we believe in the sovereign election of God unto salvation, but we also declare that evangelism is necessary to send the light, that blessed gospel light. Muli ho, welcome sa bawat isa. Welcome ho sa ating mga kapatiran na nandito sa church and also sa ating mga kapatiran, kaibigan at via live stream ay kasama po natin. So tayo ho ay nasa ating panibagong paksa na sinimulan natin last time. We studied about Theology 101, the doctrine of God. Tinapos natin ang mga doktrina patungkol sa ating Panginoong Kristo, and it is by no means exhaustive. Hindi ibig sabihin na talakayin natin ang lahat na pwedeng talakayin patungkol sa Diyos, patungkol sa ating Panginoong Jesus. And it is meant na tayo ay hamunin na mag-aral pa at magbasa pa patungkol sa mga bagay na ito. And that is the same sa atin hong sinimulan last Sunday, ang pag-aaral patungkol sa banal na Espiritu. So bago tayo mag-jump right in sa atin hong pagre-review at pinaka-lesson ngayong umaga, tayo ho muna ay humingi ng gabay at tulong mula sa ating Panginoon. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, we love you, we praise you, we glorify you. Thank you, Panginoon, na ang ilaw, ang liwanag ng Ebanghelyo sa biyaya mo ay nakarating sa amin. At Panginoon, kagaya ng sinabi ng iyong salita, kami na mga patay sa kasalanan, nabubulagan ng Diyos ng sanlibutan ito, ikaw ang kumilos. Kung paanong ikaw nag-utos sa liwanag nung una pa na sumulpot, O Diyos, ikaw ang nagbigay liwanag sa amin upang makita namin at sampalatayanan namin ang aming Panginoong Hesukristo. Thank you, Panginoon, sa pagliligtas mo sa amin. At Lord, kagaya din ng aming nakita sa iyong salita, nung kami sumampalataya sa Ebanghelyo, ay tinatakan mo kami at kami tinahanan ng banal na Espiritu. At nasa namin na patuloy siyang makilala, nasa namin na patuloy na malaman ang katotohanan mo, upang patuloy kami na mahubog sa wangis ni Kristo at patuloy kaming lumalim at lumago pa sa aming pananampalataya. Panginoon, wala kaming ibang nasa kung hindi ang katotohanan mo. Tulungan mo kami
Bigyan mo kami ng liwanag. Gabayan mo po ako bilang tagapagturo at ang bawat isang nakikinig at ang lahat ng aming pag-aaral ngayon ay mauwi sa kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Panginoon, alam namin na kami hubad sa iyong harapan at wala kaming pwedeng itago. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, mga pagkakasala laban sa iyo. Patawarin mo kami, O Diyos, maging sa kabagalan namin sa paghabol sa kabanalan. Patawarin mo kami sa mga pagkakataon na hindi napapabayaan namin ang pakikipaglaban sa kasalanan. O Panginoon, muli, kailangan namin ng iyong biyaya ngayon dahil hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. At lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ho ay dumako sa ating review and unti-unti ho tayong nagsasanay na sa ating Sunday School ay meron tayong slides. And nawa tayo ho ay sabay-sabay na masanay sa bagay ho na ito. So last time, pinag-aralan ho natin na meron hong, so again, we're studying about pneumatology. That's a big word para sa marami. Pero this just pertaining to the study or the doctrines about the Holy Spirit. Tignan natin ang merong dalawang malaking problema nung last Sunday. Una, meron hong, sa susunod na slide, meron hong negligence of the Holy Spirit in Christianity. Yes, madalas sa mga pagtuturo, pangangaral about sa Diyos, pinag-aaralan, about kay Kristo, lalo na, punong-puno tayo, pero seemingly merong absence ng pag-aaral patungkol sa banal na Espiritu. And I think this is one of the reason kung bakit namamayagpag yung namang kasunod. There is a prevalent unbiblical notion and preoccupation about the Holy Spirit. Meron naman sa kabila nito ay namamayagpag na hindi biblical na kaisipan o pagkaunawa patungkol sa banal na Espiritu at ito yung kanilang preokupasyon. Merong mga churches, it's all about the Holy Spirit. It's all about, come Holy Spirit, fill us. It's all about experiencing the Holy Spirit, encountering the Holy Spirit, feeling the Holy Spirit, and being led by the Holy Spirit. And again, as we have said last time, there are biblical truths patungkol sa mga salitang ito, pero these are kadalasan ang mga kaisipan na nasa likod ng mga salitang ito ay hindi sang-ayon sa Biblia. And John MacArthur sounded a clarion call, ika nga, na ang mga Kristiyano, ang mga churches ay panahon na. The evangelical churches, it is high time for the evangelical church to take a stand and recover a proper focus on the person and work of the Holy Spirit. The spiritual health of the church is at stake. And if I may recommend two very good books, if you are able to acquire, kung gusto mo mag-invest patungkol sa bagay na ito, merong isang book si John MacArthur, yung latest po nila patungkol dito, ang title ay Strange Fire. At krinetik nila itong mga talamak na mga paraan ng mga charismatics, kung paanong sila ay tumatawag sa banal na Espiritu pero hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon. Tila baga free for all. Basta lagyan mo ng pangalan ng Holy Spirit, kahit ano pa yan. Kahit pagsusuka, basta Holy Spirit, okay lang. Kahit gumapang, gumulong, basta lagyan mo ng Holy Spirit, okay lang. It's free for all. Again, hindi ko na maalala kung doon mismo sa Strange Fire, pero meron nagsalita minsan, nagsabi na nakita niya ang isang charismatic leader, tinadyakan ng isang tao. Kasi sinabi daw sa kanya ng banal na Espiritu. Para gumaling yung tao, tadyakan mo. Tinadyakan niya. Again, that is of the Holy Spirit daw. And people will say, oh, amen. Again, there is a very unbiblical notion and preoccupation sa mga bagay na ito. Pinag-aralan natin ang importance. Bakit mahalaga? At yung goal din natin sa pag-aaral ng pneumatology. Number 1, the work of the Holy Spirit for the glory of Christ in the church. At napakahalaga ng John 16 verse 13. In our perspective, kung ano ba ang pangunahing ministeryo ng banal na Espiritu
sa buhay ng iglesia at ng mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Anong sabi ni Jesus? Howbeit, when He, the Spirit of truth, and that is the Holy Spirit, is come, He will guide you into all truth, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. So nandun yung promise ng Panginoon para sa mga apostol. That's why we can trust the New Testament. Makakapagtiwala tayo sa inspiration ng New Testament because Jesus Christ promised that the Holy Spirit will guide His apostles into all truth. Therefore, there is walang hindi katotohanan na sinulat ang mga apostol ng ating Panginoon. Now, the next is very important. Verse 14. Anong gagawin daw ng banal na Espiritu? He shall glorify me. And this is one of the main points na diniinan natin, na gusto ko ipaalala sa atin at tumatak sa atin ngayong sa lesson natin na ito, na ang gawain, the Holy Spirit or the Holy Ghost is most active where Christ is most glorified. The Holy Ghost is most active when Christ is most glorified. Dahil lang sabi ni Jesus, the Holy Spirit will glorify Him. So hindi pag nanginginig yung mga tao o tumutumba yung mga tao, hindi ito ang pangunahin. At actually sa Biblia, hindi ito ang senyales na aktibo at kumikilos ang banal na Espiritu. Hindi rin kapag ang pangalan ng grupo ang naitataas at lalong hindi rin kapag ang pangalan ng pastor o tagapanguna ang naitataas. He will glorify me. So isa sa mga talagang bibigyan natin ng pansin kung aktibo ba ang banal na Espiritu sa isang iglesia, sa isang ministeryo, sa buhay ng isang mananampalataya, is the question is this: is Christ being glorified? Si Jesus ba ay naluluwalhati sa buhay natin? If you are asking the question, anong ibig sabihin ng pagiging Spirit-filled? Well, Christ will be glorified in your life. Anong ibig sabihin ng pagiging Spirit-filled in whatever ministry you're doing? Halimbawa, music. Well, is Christ being glorified in the way you're playing the instruments? He will glorify me. And then the next, ang sabi, the importance pa rin ng ating pag-aaral ng pneumatology sa number 2, the manifestation of the fruit of the Spirit in our personal lives. Yung manifestasyon, paano ba maluluwalhati si Kristo sa buhay ng mananampalataya? Well, dapat makita, ma-display yung bunga. At itong word na bunga, it is equivalent sa word na work. Ito yung gawa at ito yung magiging resulta ng banal na Spiritong nakatahan at gumagawa sa buhay ng isang mananampalataya. We are familiar with the verse sa Galatians 5 verse 22, but the fruit of the Spirit, that is, kung babasahin yung verse 20-21, it is put in contrast sa gawa ng laman, the works of the flesh, and then the works of the Holy Spirit, or the fruit of the Holy Spirit, is this: love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So ang pangunahing gawain ng banal na Espiritu sa isang taong talagang puspos ng banal na Espiritu ay hindi yung nanginginig, bumubula ang bibig, tumatawa ng walang dahilan o umiiyak, o as we have, for some reason, tumatak sa akin sa memorya ko yung umaalulong na babae. Kasi yun ang sabi niya eh. Ang sabi daw ng Panginoon sa kanya, kung gusto ko bang umalulong ka, aalulong ka. Sabi niya, Lord, kung yun ang gusto mo. At right there, sa harapan ng mga churches, alulong for the glory of God. Anong kinalaman nun sa kabanalan? Anong kinalaman nun sa love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, and so forth? Wala. Pero they have the appearance of godliness. Andun yung claim nila ng pagiging filled with the Holy Spirit. Pero wala ang bunga at gawa ng banal na Espiritu. So narito ang katotohanan. The primary work of the Holy Spirit in the life of the believer is the continuous, or another technical term, progressive. Ibig sabihin, tuloy-tuloy at umuunlad. Okay? Tuloy-tuloy at umuunlad
the continuous progressive work of sanctification. That is, ibig sabihin ng sanctification, to be separate. Patuloy kang ibinubukod, at ang sense niyan, patuloy kang ibinubukod ng banal na Espiritu sa kabanalan. Patuloy nakikita sa buhay mo ang kabanalan. Patuloy nakikita ang the virtue na nandiyan ay yung love, joy, peace, long suffering. At makikita ito patuloy sa buhay ng isang mananampalataya. So this is a far cry sa mga madalas na nakikita natin sa maraming mga so-called born again. Hindi natin nilalahat, pero sad to say, generally, mga so-called born again, charismatic, even Assemblies of God, kausap, minsan nakaka-fellowship ko online, yung aking kaibigan na si Brother Felix Arma, missionary sa Africa, sa Ghana, Africa. Kilala niyo ni Brother Daryl. Yun ang namamayagpag sa Africa. At in sa mga tao, bakit? Ang background ng mga Afrikano ay voodoo. Mga spirits. So ngayon, pagdating ng mga charismatic, it's the same with a different title. Kaya at home sila. Wala, at ang punto ni Brother Arma, walang pinagkaiba itong mga charismatic dun sa mga voodoo, spirit na lumulutang-lutang dyan, na paniniwala dati na maraming mga Afrikano. And again, it is so far mula sa tinuturo ng salita ng Panginoon. Again, the problem is it has become a free-for-all. Basta lagyan mo ng pangalan ng banal na Espiritu, okay na. So much na tadyakan mo ang isang tao, umalulong ka, gumulong ka, bumula ang iyong bibig, basta it's claimed to be of the Holy Spirit, tanggap. Sino ba naman ang lalaban sa banal na Espiritu? Well, again, merong sinasabi ang Biblia at ang basihan ng ating pananampalataya ay walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. And number 3, sorry, ayokong maubos yung ating time sa review, pero again, I just feel the need to stress this sapagkat ito ay talagang napaka-prevalent sa panahon natin ngayon. Number 3, the powerful presence of the Spirit in the ministry of the Word. Dito natin, pag siniyasat natin, lalo na ang bagong tipan, kung saan madalas tinitignan at hinahanap at makikita ang gawa ng banal na Espiritu, ay ito, isa sa mga lugar ay ang ministeryo o ang paglilingkod ng salita ng Panginoon. Again, isang katotohanan na ating napag-aralan last time, it is through the ministry of the Word that the work of the Spirit is chiefly expected. It is through the ministry of the Word. Yung pagpangangaral, pagtuturo ng banal na Espiritu, dito pangunahing inaasahan na makikita ang pagkilos ng banal na Espiritu. Again, anong gagawin ng banal na Espiritu? Luluwalhatiin si Kristo. Anong gagawin ng banal na Espiritu? Isa-sanctify ang mga mananampalataya. What is the main tool? Isa sa mga main tool ng Panginoon para i-sanctify ang mga mananampalataya. As Jesus prayed to the Father, sanctify them by thy word. Thy word sanctify them by thy truth. Thy word is truth. So we can expect na pag ang salita ng Diyos ay faithfully tinuturo at ipinapangaral, doon inaasahan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Again, to the contrary ng maraming mga so-called churches, na ang pinupuntirya ay hindi ang pagtuturong matapat ng banal na Espiritu, kung hindi ang emosyon ng mga tao, mga palabas, manipulative. Ayun, that's the English word na lang. Manipulative means para yung mga tao ay paiyakin, para ang mga tao ay patawanin. Minsan, nag-uusap ho kami ng aking asawa dahil dun siya galing dati. Na pag ikaw daw ay mahusay magpaiyak, mahusay magpatawa, mataas ang sweldo mo bilang preacher. Yung mga ngaral. At ikaw ang gustong-gusto. At ikaw ang pinapatayo lagi sa pulpito kung hindi ka man mangaral. It's not the Word of God ang concern, hindi yung malalim at maayos at seryosong pag-aaral.
ng salita ng Diyos. Anong sabi ni Apostol Pablo? 1 Thessalonians 1 verse 5, "For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost." At anong naging resulta? "And in much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sake." So nandun yung mabuting patotoo ng mga tagapangaral. And then verse 6, "And ye became followers of us and of the Lord." People became followers of the Lord. People became truly, by the very word, yung meaning ng word, Christians. Little Christ. Followers of Christ. Because of the ministry ng salita ng Diyos. At itong pangangaral ng salita ng Diyos ay nahandoon ang pagkilos at kapangyarihan ng banal na Espiritu. So sana ho maging malinaw, hindi yung kapangyarihan ng mangangaral. Hindi yung boses ng preacher. Kung sigawan lang, mas malakas sumigaw kay Brother Paul, yung mga barker sa jeep. Yung magtataho na pumupunta rito tuwing umaga, ay abot hanggang doon sa likuran ng aming bakuran. Yung boses niya, mas madali silang sumigaw, pero ang pag-asa ng mangangaral ay hindi yung lakas ng boses. And yes, may gamit yun. As we have seen, yung testimony ng mangangaral ay ginagamit ng Panginoon, pero hiwalay sa kilos at gawa ng banal na Espiritu. Walang mangyayari. Walang mangyayari. At least walang lasting na mangyayari. Pwede mong makonsensya ang mga tao, pwede mong matakot ang mga tao, pwede mong mapasunod outwardly ang mga tao, pero kung wala ang pagkilos ng banal na Espiritu, ito ay hindi magtatagal. So again, bakit mahalaga ang pag-aaral? We can go on to enumerate some more points, pero nandito yung tatlong pangunahin, ang gawa ng banal na Espiritu sa iglesia upang luwalhatiin si Kristo, ang manifestasyon ng bunga ng banal na Espiritu sa buhay ng mga mananampalataya, at ang kapangyarihan ng presensya ng banal na Espiritu sa ministeryo ng salita ng Diyos. So ngayong umaga, ang atin namang bibigyang pansin ay ang mga pangalan at titulo ng banal na Espiritu. And it will go hanggang sa susunod na linggo na ating pag-aaral. Ngayong umaga ho, ang pinakabibigyan natin ng pansin is that word Spirit. Doon pa lang, Spirit. Kasi pag narinig yung salitang Spirit, anong madalas na pumapasok sa ating kaisipan? Kung kayo ay kahapon baka makalawa, pinanood ko yung pamamaalam ni Noli de Castro, hindi dahil namatay siya, kung hindi dahil siya ay tatakbong senador. At isa sa mga finiture ay yung kanyang, yun yung dahilan kaya ako lumaking takot sa dilim. Yung kanyang mga kababalaghan tuwing mahal na araw. Alala niyo yan? Ano nga ba title nun? Basta yun. Matatakot ka na lang talaga. At pag sinabi ang Espiritu, madalas ang kaisipan ng mga tao, liban na lang kung babad sa pag-aaral ng salita ng Diyos o exposed sa salita ng Panginoon, pinupuntahan na yung mga lumulutang-lutang dyan, baka pinupuntahan ng isip ng mga kabataan ay ghost fighter, masasamang espiritu, spiritual na kapangyarihan, kayo ang pinupuntahan. Now, itong salitang ito ay madalas na ginagamit sa Biblia. Actually, pag tinignan natin, it's around 170 times. Itong word na, yung Hebrew word sa likod itong word na Spirit ay ginamit o translate as Spirit. Pero, hindi ho laging ganun ang translation nito. So, tingnan ho muna natin. Next slide po. Ayan. While the titles of Father and Son promptly express meaningful sense. Pag sinabing Father, meron agad meaningful na information ang umapasok sa ating kaisipan. Pag sinabing Son, we identify the person of the Lord Jesus Christ. Expresses meaningful sense. It is not the case with the Spirit or the title of the Spirit. That is why it often leads to mystical association. Madalas ito yung naglulundo sa mystical na mga bagay. Alam niyo, pag sinabing Spirit, ito ay misteryoso. At sa sobrang misteryoso, it's either ikaw ay nasa isang kampo, sa isang dulo na, masyadong misteryoso, hindi ko kayang malaman. Yung isa, masyadong misteryoso, walang nakakaalam, therefore kahit ano, pwedeng ikabit dito. Nakuha niyo ho?
At doon bumabagsak ang maraming mga charismatic. Kahit ano na lang, kasi masyadong misteryoso, kahit ano pwede mong ipasok dyan. At yun ang kanilang effort. The word spirit is also often found and used in different religions and with different meanings. Hindi lamang sa Christianity exclusive ang paggamit ng salitang spirit. Sa iba't ibang mga relihiyon, sa iba't ibang mga paniniwala, even Middle Eastern religions, ay ginagamit ito na pwedeng pumapatungkol sa kapangyarihan, impluensya, mga deities, mga Diyos-Diyosan, immaterial beings, spiritual beings, or inner thoughts, or mga kaisipan. Pero sa atin bilang mga Kristiyano, isang mahalagang punto ho dito ay ito, to have a proper Christian. Ito yung magse-set apart. Dahil ang ibang mga paniniwala, ang ibang mga relihiyon, they use the word spirit. Pero sa atin, para magkaroon tayo ng tamang Kristiyanong pagkaunawa sa title na ito, o sa pangalan o salitang ito na spirit, we must see and interpret it according to its usage in the scriptures. Ayan. Kagaya nung hamon natin sa time in the word, yung word na foreknowledge or foreknow, paano ba ginamit sa Biblia? At yung word na spirit, paano ba ito ginagamit sa Biblia? So magsisimula ho tayo sa lumang tipan. May matututunan ho kayong Hebrew word ngayon at tingin ko bago matapos ang umagang ito ay tatatak ho sa inyong mga kaisipan. The term ruach. At ang Hebrew ay merong mahilig sila sa ganun, yung pag-pronounce ng Hebrew, ruach. This is the Hebrew term na literally ang ibig sabihin ay breath, hininga, wind, hangin, expulsion of breath or pag-exhale, or air in motion. Katulad ngayon ng pagdumaan yung ventilador sa inyo, nararamdaman nyo ang hangin, ruach. Nag-exhale kayo, ruach. Nag-inhale kayo, that's ruach. Hanggang doon na lang muna. At meron pang iba't uri ng kumikilos na hangin. Now, sa iba't ibang mga translasyon, meron itong iba't ibang mga pagkakaibig sabihin. In different versions, and the common translation of this word is the word spirit. Sa Old Testament, ang madalas common na translation ng word na ruach, sabi nga ho doon sa commentary, is around 170 times plus. Ito ay tinatranslate as spirit or wind and breath. So pag nagbasa kayo sa lumang tipan, na-encounter niyo yung salitang wind, na-encounter niyo yung salitang breath, and the Lord breathed upon him the spirit of life or the breath of life. Pag tinitingnan sa concordance, makikita niyo doon is the Hebrew word ruach. Sa Genesis chapter 6 verse 3, again, these are some just examples. And the Lord said, my spirit, that's the Hebrew word ruach, shall not always strive with man. Genesis 6 verse 17. And behold, even I, do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, wherein is the ruach, breath of life. So again, turuan ko kayo na medyo masanay sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pagkakagamit ng salitang ruach, sa Genesis 6:3, doon lang sa Genesis 6:17, yung pagkakagamit niya ng salitang breath o ruach din, magkaiba ba o pareho? Same word, pero magkaiba. Yung isa ay yung hininga, meaning yung buhay. Yung isa, yung Espiritu ng Panginoon. So makikita natin, it's the same word, pero mahalagang tignan paano ito ginagamit. The next word is Genesis 8 verse 1. And God remembered Noah and every living thing and all the cattle that was with him in the ark, and the God made a ruach, wind, to pass over the earth, and the waters assuaged. So again, this is one Hebrew word translated as spirit, breath, or wind. Okay? Sometimes ito itinatranslate bilang may kinalaman sa kaisipan, puso, damdamin, o kaya katapangan. Isang halimbawa sa Exodus
Meron pa tayong halimbawa. Or tinatranslate din ho ito, isa sa interesting na translation is the word blast. Merong parang pagsabog. Naalala ko ho nung nangyari yung pagsabog naalala ko, tas nakalimutan ko yung lugar. Yung may napakalaking pagsabog sa gitna ng, nito lang yun, mga 2 years ago. Anong syudad ba yun? Nawala sa isip ko yung syudad. Pero again, yung shockwave, yung hangin na itinulak ng pagsabog, ayun yung gusto ko maisip niyo with the word blast. So sabi sa Exodus 15 verse number 8, ang sabi ho diyan ay verse 7, and in the greatness of time and of thine excellency thou hast overthrown them that rose up against thee. Thou sentest forth thy wrath, which consumed them as stubble, and with the blast of thy nostrils. Ayun, siguro sa mga nanonood ng cartoons, pag galit na galit, umuusok pang ganon. Ayun, yung larawan nito, the blast of your nostril. Again, that's the word ruach. Now, ano yung mga meanings? Ang punto lang, this one Hebrew word na ginagamit as word na spirit, wind, breath, blast, ay ito yung tinatranslate sa iba't ibang paraan at meron itong iba't ibang mga ibig sabihin. So, isa ho sa challenge ng pag-aaral ng Biblia ay bigyang pansin na anong ibig sabihin nito? Paano ito ginagamit? Ano yung word na ito? So, ilang mga pagkagamit ho sa word na ruach, o ang ibig sabihin nito ay principle of life or sign of or indicating degree of vitality. May buhay ba? Naalala ko ho, nung kinuwento sa akin ng anak ni Nanay Odeng, nung gabing siya ay mamatay, Wednesday, 10:19 p.m. Pinakain daw, a few hours before, sinubukan pakainin si Nanay Odeng, and then sometime after, inutusan yung isang apo, tingnan mo nga kung gising pa si nanay, kung okay pa si nanay. At ang ginawa daw nung apo ay tinapat yung daliri dito sa may ilong. Bakit? Nararamdaman mo doon kung lumalabas yung hangin. Again, that's the picture na gusto ko. May buhay ba? The principle of life or indicating vitality. Sa Judges 15 verse 19, ang sabi, but God clave an hollow place that was in the jaw, and there came water thereout, and when he had drunk, his spirit came again, and he revived. Sino yan? Si Samson. Pagod na pagod si Samson, at kinahabagan siya ng Panginoon, at binigyan siya ng Panginoon ng tubig na maiinom, at ang sabi, his spirit came again. So mag-ingat ho tayo, baka mamaya mag-develop ka agad ng doktrina, ang spirito ni Samson ay iniwanan na siya. Siya'y patay na. No. Hindi yan spirit as in yung spirit na isa sa mga bubuo sa tao. No, kundi ito ay yung kanyang vitality. Nadalasan mo ng mauhaw, sobrang pagod, and then nakainom ka ng malamig na lamig na Coke. Ay, wag Coke. Tubig. Numbalik ang iyong buhay. So, ganun ginagamit sa ganung kaparaanan ang word na spirit, meaning principle of life or vitality. Hindi lang ho yun, itong word na ruach, spirit, ay tinatranslate din o ginagamit din na pumapatungkol sa damdamin ng tao. Iba't ibang klaseng damdamin. Halimbawa ho ay sa Judges chapter 8, verse number, next slide po. Ayan, Judges chapter 8, verse 3. Then their anger, and the very word anger, pag tinignan niyo sa concordance, it is the word ruach. So ito'y ginagamit din na pumapatungkol sa damdamin ng tao. Para bang, halimbawa, umuwi ka, tapos narinig mo sa bahay niyo may mga bumabagsak na gamit, tapos lumabas yung kapatid mo. O anong nangyari sa loob? Nako, si kuya, ibang spirito na naman. Ako ba niyo? Ginagamit natin yun. Yes? So parang espiritu ng yung galit. So again,
makita natin, ganon din. Ginagamit ito sa Biblia sa ganong kaparaanan. Desires, Isaiah 26 verse 9, or courage, so Joshua 2 verse 11, ang sabi, and as soon as we had heard these things, our hearts did melt, neither did there remain any more courage. Ruach. At parang wala nang hangin. Lanta na, bagsak na. At sino ito? Yung mga tao doon sa Jericho Wall, nung narinig nila na parating na ang mga Hudyo, ang Israel sa kanila, wala na silang courage. So again, ginagamit din itong word na ito na pumapatungkol sa damdamin ng tao. Hindi lang yun, sa intelligence or even skill, sa kakayahan na meron, sa wisdom na meron upang gawin ng isang bagay. Sa Exodus 28 verse number 3, ang sabi, and thou shalt speak unto all that are wise-hearted, whom I have filled with the spirit, ruach of wisdom, that they may make Aaron's garments to consecrate him, that he may minister unto me in the priest's office. And again, hanggang sa panahon natin ito, unawaan natin ito, ang Diyos ay nagbibigay ng kakayahan para gawin ng isang bagay na gusto niyang gawin natin, para to fulfill His purpose. At dito, particularly, itong spirit of wisdom, itong ruach of wisdom, ay pumapatungkol para sa paggawa nila ng damit na isusuot ni Aaron bilang high priest. So again, to give intelligence or skill. Madalas ginagamit dito ginagamit to indicate general disposition. Ano ba yung disposition niya? Ano yung ugali? Ano yung kalagayan ng kanyang kaisipan? Sa Psalm 34 verse 18, the Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit. Mga young people, hindi to proof text at pwedeng i-post ng mga nabasted. Okay? Mga brokenhearted. Hindi yan. That word, ang sabi, the Lord is near to them that are brokenhearted and saves the crushed in spirit. Or ang ginamit pa ng salita, contrite spirit. That word contrite meaning crushed, durog ang espiritu. Now, anong espiritu yan? Yan ba yung espiritu na composition ng tao? Or espiritu na ito yung kanyang damdamin o yung kalagayan, yung kanyang disposition? Again, yung crushed spirit. So Proverbs 14 verse 29, he that is slow to wrath is of great understanding, but he that is hasty of what? Spirit, exalted folly. So may kinalaman ito dun sa human feelings. Yun daw mabagal magalit, malawak ang pangunawa. Yun daw hasty yung spirit niya, madaling maiksi yung PC niya, ay ang sabi ng salita ng Panginoon, exalted folly. So again, kailangan at hingin natin patuloy sa Panginoon ang humaba pa ang ating pasensya. So again, ang punto nito ay, kaya natin pinag-aaralan ito is, kailangan natin mag-ingat. Hindi porket nabasa natin ang salitang Spirit, ang ibig sabihin agad nito ay Holy Spirit. Hindi rin ibig sabihin agad nito na Espiritu ng tao na bumubuo sa tao. Hindi lagi. Kailangan nating obserbahan, pag-aralan, tignan, kung kailangang i-research ano ang ibig sabihin nito o anong yung salita na yon. Significance in Old Testament usage. Anong significance nito? Una, power or energy. Madalas kapag nababanggit ang spirit ng Panginoon, it is often connected sa kapangyarihan or kalakasan. The term spirit is often associated with non-materiality. This may assume of the Spirit's attribute. At ang emphasis ng Old Testament, the emphasis of the Old Testament usage is the exertion of energy in activity. So merong enerhiya, at ang enerhiya na ito ay merong aktibidad o merong ginagawa. Halimbawa ho, sa Micah chapter, mauna pala yung Isaiah 40 verse 7. Ang sabi ng salita ng Panginoon na ito, the grass withereth, the flower fadeth, because the Spirit of the Lord bloweth upon it. Surely the people
is grass. So again, the Spirit of the Lord bloweth upon it. There is motion, there is energy, there is power na kumikilos. Madalas associated sa banal na spirit o sa spirit ang kapangyarihan. Now, mauunawaan natin, hindi dahil tama, kundi maunawaan natin kung bakit ganun ang pananaw ng iba, kung bakit merong mga relihiyon na ang pag-unawa sa banal na spirito ay simply kapangyarihan lamang. Simply parang energy in motion. Kumbaga, kung si Brother Patrick ay merong muscular energy, yung iba sa atin ay mas matindi yung muscular energy. Kung ang power plant, hinahandle natin ni Brother Toto, ay merong mga electrical energy. Si Lord daw ay merong spirit energy. At ang pananaw nila sa banal na spirito ay simply God's power in motion. He is impersonal, kundi siya'y puwersa lamang. Why? Because sa Old Testament, hindi lamang sa Old Testament, marami sa Biblia na related, madalas na magkasama ang idea ng Spirit and the power of God working. Sa Micah chapter 3 verse 8, "But truly I am full of power by the Spirit of the Lord, and of judgment and of might, to declare unto Jacob," or to Israel, "his transgression, and to Israel his sin." So, it is, again, nandun yung kapangyarihan na dala ng banal na spirito ng Panginoon. It gives power to individuals, as we know of Samson, ang kanyang kapangyarihan na hindi galing sa mahabang buhok, kundi galing sa banal na spirito na nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas na ito. At tignan lang ho natin yung sinabi ni Sinclair Ferguson. If you can, ayan. Ang sabi ni Sinclair Ferguson, medyo mahaba-haba, pero basahin ho natin. "When used of God," again that word spirit, "ruach does not connote the idea of divine immateriality, although doubtless that is implied in the general biblical perspective." Ayan. Pag ginamit na patungkol sa Panginoon, that word ruach ay hindi lang ito pumapatungkol sa immaterial. Or ang Diyos kasi ay espiritu, walang laman, walang dugo. Hindi siya matter. Pero yes, kasama yun sa ibig sabihin. Ano ang emphasis? The emphasis is rather on His overwhelming energy. When ruach, Yahweh, or the Spirit of God, comes on individuals, they are caught up in the thrust of an alien energy. Pag sinabing alien, sana ang lumalabas sa inyong kaisipan na hindi yung mga kulay green na maraming mata. Hindi yun. Kundi ibig sabihin ng alien is something from outside. Kapangyarihan mula sa labas. Enerhiya mula sa labas. Hindi to innate, it is alien from you. So when ruach, or spirit, God's spirit, comes to an individual, they are caught up in a thrust of an alien energy and exercise unusual powers. Sa magandang halimbawa ay si Samson. Yahweh's ruach, or God's spirit, is, as it were, the blast of God, the irresistible power by which He accomplishes, His purposes, tama ba? Accomplishes His purposes, tama, kulang nga ng S doon. His purposes, whether creative or destructive. Ano man yung purpose ng Panginoon, yun ang madalas na connotation, yun ang madalas natin makikita at mas maganda nating isipin. Pag nabanggit yung word na spirit, is more often na may kinalaman sa kapangyarihan ng Diyos na kumikilos at hindi lamang yung immaterial na spirito. Do kasama yun. Hindi mapaghihiwalay yun, pero ang pangunahing emphasis ng Biblia when it comes to the spirit is that overwhelming energy of God to accomplish His purpose. So again, pag sinabing ruach sa Old Testament, nandun pa lang tayo, madalas ito'y pumapatungkol sa kapangyarihan, sa lakas ng Panginoon para i-accomplish yung kanyang kalooban. Pangalawa, na madalas na gamit ng word na ruach is life presence. Nahagingan natin to kanina, yung pagkakaroon ng buhay.
Ang equation is breath or life, hininga. May term tayo dyan, nalagutan na ng hininga. Pag nalagot ang hininga, ibig sabihin wala ng buhay. So again, we understand that concept sa Job chapter 3 verse 4. The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life. The Ruach. Psalm 104 verse number 29. Ang sabi ng salita ng Panginoon na ito, Thou hidest thy face, they are troubled. Thou takest away their breath, they die. Again, that is Ruach. Next slide po. Isang mahalagang kailangan tandaan to have a proper Christian understanding of the title or the name or word Spirit, we must see and interpret it according to its usage in Scripture. As we have said kanina, kung paano ito ginagamit sa Biblia. Hindi pwede na mag-ingat ho tayo, lalo na kung meron tayong kausap na ibang paniniwala. Hindi pwedeng, hindi, sa isang verse, ang ibig sabihin ng Spirit ay ito, tapos i-apply niya na lahat sa mga ibang mga verses. Again, kung hindi nyo pa napapanood, I would like to encourage you to watch yung ating mga nakaraang time in the Word. Yung word na proginosko, itong ibig sabihin sa isang verse, so yun na lahat. Sinubukan natin i-apply sa ibang mga verses, it makes no sense. So kung paano ginamit. So ang punto ito, that one word, ruach, ay ginagamit sa iba't ibang paraan sa salita ng Panginoon. The Scripture presents the Holy as the executive, the Holy Spirit as the executive of the Godhead. Pag tingnan natin ang Biblia, it represents the Holy Spirit as the executive of the Godhead. Tuwing may gagawin ang Diyos, madalas makikita natin it is through the Holy Spirit. Nung ating Panginoong Kristo ay nandito sa lupa, sabi din mismo ng ating Panginoon Jesus, lahat ng kanyang ginagawa ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, again, tama yung sinabi ng ilang mga theologians na He is the executive of the Godhead. God's action and works are done by the Spirit. Again, as we have said, basa natin ito at niliwanag sa salita ng Panginoon. The Holy Spirit is the immediate source of all life. Ang banal na Espiritu ang immediate na source. So now, baka mamaya mapagkamalian nyo, Brother Paul, di ba ang buhay galing sa Diyos? Saan ba talaga? Galing sa Diyos, galing sa banal na Espiritu. And the answer to that is, you're correct. Nakuha niyo ang ibig sabihin? Dahil, again, the Trinity, there's just one God. Kung ito'y sinabi mong galing sa Diyos, galing sa banal na Espiritu, it means the same. Pero pag makikita natin sa Biblia, the Holy Spirit is the immediate source of life. The Spirit is also everywhere present and everywhere active in the material world. So tapusin lang ho natin ngayong umaga itong sa Old Testament, and then next Sunday, pupunta na ho tayo sa New Testament. Ruby, next po. Ay, sorry, angat pala muna. Ay, yung susunod ho dyan. Hindi ko yata nailagay. Hindi ho, sunod pa baba. Isa pa. Yan na ho ba yun? Okay. Hindi ko pala naisama. Sorry po. Ruby, the Spirit as the presence of God. Wala ho dyan, ano? Wala. Sorry, hindi ko na ilagay sa slide. So yes, the Spirit as the author of life and the Spirit as the presence of God. Psalm 139 verse 7. So kung meron ho kayong mga Bibles, o kung pwede na i-project ko ng ating mga kapatid. Psalm 139 verse 7. Whither shall I go from thy Spirit? Or whither shall I flee from thy presence? Saan ako tatakbo? Saan ako pupunta mula sa iyong Espiritu? Saan ako tatakas na wala doon ang iyong presensya? At ang implied na ang sagot dyan ay, wala kang pwedeng puntahan na wala doon ang Panginoon. Kaya minsan ho, sa loob ko lang naman, nangingiti ako tawag
Meron akong nakakausap. Alam ko pala, pabiro lang naman yung ibig sabihin nila. Pero pag inimbitahan mo sila sa church, again, before the pandemic, ayaw akong pumasok dyan. Ako, bakit naman ho? Baka masunog ako, dami kong kasalanan. Sa isip-isip ko lang naman, may konting ngiti na nag-iisip na as if wala si Lord sa labas ng church. Nakakulong ba siya sa loob ng church? As if hindi ka nakikita sa labas? The Spirit, whither shall I go from thy Spirit? Or whither shall I flee from thy presence? Sa Ezekiel 39 verse 29, ang sabi, neither will I hide my face anymore from them, for I have poured out my Spirit upon the house of Israel, saith the Lord God. So dito, yung Espiritu ng Panginoon ay pumapatungkol sa presensya ng Panginoon. Okay? So yung presence ng Diyos. Sabi again ni Sinclair Ferguson, Ruach expresses the idea of wind or air in motion. The divine Ruach is the mode of God's power, presence among His people. And again, ma-appreciate ho siguro natin ito doon sa sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Acts chapter 1 verse 8. Pamilyar tayo, dito natin tapusin. Sa Acts chapter 1 verse 8, sabi ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umalis, but ye shall receive what? Power. Kailan? After that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Now, yes, let's be careful. We recognize ay iba ang gamit at kapangyarihan na binigay ng Diyos sa mga apostol. Meron silang apostolic gifts. Pero meron ding aplikasyon sa mga Kristiyano sapagkat tayo tinatahanan ng banal na Espiritu at tayo instrumento ng Panginoon para magbigay patotoo sa katotohanan na ang Diyos ay nagsugo ng tagapagligtas para sa mga makasalanang kagaya natin. Again, makita ho natin na isa sa punto ng ating pag-aaral na gusto kong diinan ay, again, hindi lang patungkol sa word na Spirit, kundi anuman ang pag-aaral natin sa Biblia, tingnan natin kung paano ito ginagamit. Hindi ka lang basta pupunta sa dictionary, anong ibig sabihin ng word na ito, pero pag binasa mo yung talata, binasa mo yung passage, paano ginamit yung word na Spirit? Halimbawa, sa Old Testament, isa sa mga mahalaga at kung gusto nyong gawing subject of your own personal study is the word hell. Hell ba? Gehenna or Sheol sa Hebrew or sa Greek. Paano ginamit? At madalas, hindi lagi, sa Old Testament, ang word na hell ay madalas ginagamit patungkol sa, in its generic definition, place of the dead. Lugar ng mga patay. Or William, sa dami ng nililibing ng IC, saan ang lugar ng mga patay? At madalas sa lumang tipan, yan ang tinutukoy ng hell. Madalas, 6 feet under the ground. Pero pagdating mo sa bagong tipan, nakikita mo iba ang pagkakagamit. Ito'y pumapatungkol, yes, it is also the realm of the dead, pero add to that, dead that is separate from God. Walang hanggang impyerno. So, kaya ko sinadyang ituro ho ito na medyo technical. Ay gusto ko makita niyo ho na yung seryoso, maayos na pag-aaral ng salita at dapat tayong maging maingat. At kung meron tayong mga kausap na hindi maingat sa pagtuturo o paggamit ng salita ng Diyos, ay maingatan natin yung ating sarili at pwede tayong maging instrumento ng Panginoon para gabayan sila. So with that, I hope na hindi naluto yung ating mga kaisipan. I hope kahit paano konektado at pinag-aralan natin yung word na madalas ginagamit para sa banal na Espiritu. So, ibig sabihin lang, hindi tuwing nagagamit yung word na yon, ang pinapatungkulan ay ang banal na Espiritu. So, let us be careful. Meron ho ba may tanong? Titingnan ko sa akin kung merong nag-message. Wala naman. Diyan ho sa comment section ho natin, Brother Patrick, baka meron hong tanong. Wala ho. Dito ho sa ating church, baka meron hong may katanungan tungkol sa ating mga Brother Darrell.
Okay, para marinig ho ng mga kapatiran natin nasa online. Ang tanong ho ay, yes, Brother Paul, medyo komplikado pala, pero kung magsisimula kami mag-aral ng ganito, ay any advice na pwedeng ibigay? Well, una, syempre, ask God's help. Hindi lang to intellectual exercise, though it involves intellectual, na kailangan mong unawain, kailangan mong pag-aralan. Again, yung iba talagang, nakarely lang ako sa banal na spirito. Hindi ho yung lalapad sa salita na, though yes, we rely in the Holy Spirit, but we think about it, we analyze it. So, una, pray, ask God's help. Pangalawa, access available, read the Word of God in context. In context. Napakaalaga ho sa interpretasyon ng salita ng Diyos, context is king. As we have said, hindi kung anong sinasabi ng dictionary, madalas kung paano ginagamit yung salita. Isang paborito kong halimbawa dyan ay yung salitang he's hot. H-O-T. O, baguhin natin na medyo naririnig natin sa television. She's hot. Ano yung sabihin nun? Kung ang nagsasabi ay nakatingin sa isang magandang babae, ang ibig sabihin nun, nagagandahan siya. Kung ang nagsasabi ay isang commentator ng basketball game at nanonood ng WNBA at sinabi niya, she's hot. Anong ibig sabihin? Nagmimintis o hindi? Hindi nagmimintis. Kung ang nagsasabi ay isang doktor at hinahawakan niya yung leg ng pasyente, she's hot. Anong ibig sabihin? Hindi nagmimintis sa basketball. No. Ang ibig sabihin ay, mainit ang temperatura, may lagnat. May problema. Nakakuha niyo? Or halimbawa naman, yung umiiyak yung kasama, she's hot. Mainit yung ulo. Again, merong iba't ibang, one word. Depende kung paano ginamit. So kung titignan natin ang salita ng Panginoon, kung again, hindi available ang ibang mga resources sa iyo, look to the Word of God, paano ito ginamit ng author. Mahalaga yun. And then, sa biyaya ng Diyos, sabi nga ho ni John MacArthur, hindi tayo ang unang nag-aral ng salita ng Panginoon. May mga tao na nauna sa atin at may mga taong binigyan ng kakaibang kakayahan ng Diyos para espesyal na pag-aralan ng salita ng Diyos at sila ay nagsulat at available ang mga materials and even sa cellphone nyo ho. Ang cellphone ko ay naglalaman ng bookshelf. Accessible materials. Sabi nga ng isang teacher namin, sa sobrang dami ng resources, tamad na lang talaga kung hindi makapag-aral ang mga ngaral. Yun ang problema. Hindi dahil lack of resources. Again, pwede nyo i-download ang Strong's Concordance, pwede makatulong sa inyo ho yun. Mga commentaries, pwede ho makatulong ho yun para maunawaan. At kung sakali talagang naguguluhan, you can come to people that you know, you trust, na nag-aaral ng salita ng Diyos, na maaari makapagbigay sa inyo ng input o pareho nyong pag-aralan para ma-share nyo sa isa't isa. So I hope that helps, that answers the question. It's more on a practical level question kung paano gagawin ito. So pray, then read the Bible. Kwento ko lang ho. Minsan may lumapit sa akin, si Brother Brian Bishop sa US, meron siya tinanong sa akin, meron siya napakinggan sa Sunday School, at pinakita niya sa akin, sabi ko, oo nga no, sa Ephesians 1, who first believed? Nung una, sabi ko, parang mali yung pagkaunawa ko. Parang kailangan nga talaga muna maumanampalataya. Pero ang ginawa ko, binasa ko. Paulit-ulit lang, Ephesians 1, binasa ko. At minsan, may tulong na basahin mo paulit-ulit. Basahin mo sa ibang version, basahin mo sa Tagalog. Kung baka mamaya masyado ka ng pamilyar sa lengguwahe ng King James, basahin mo sa ESV. Para, alam mo yun, yung minsan yung position lang ng salita, i-exercise ka ulit, may exercise ka ulit na isipin to anong ibig sabihin. Again, para makatulong upang maunawaan yung salita. Sa Facebook po natin, Apo.
Okay. I can safely say na no. Sapagkat ang ruach ay Hebrew. Hito man namang pneuma. Dahil sa Greek, which is pag-aaralan natin next Sunday, sa New Testament is the word pneuma. Ito yung equivalent ng Hebrew word na ruach, na ibig sabihin din is breath, wind, or it can pertain to the third person of the Trinity, the Holy Spirit. So kung ang sagot ko ang tanong ay yun, and I think yun yung talagang gist ng tanong ni Brother Jerome. Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. So nandito yung dalawang spirit of the world and the Spirit of God. Now, isang challenge. Anong ibig sabihin ng Spirit of the world? Ano namang ibig sabihin ng Spirit of God? Tingin ko medyo madali sa atin yung Spirit of God, ang banal na Spirito na tumahan sa atin bilang mga mananampalataya. Now, is it the equivalent na ibig sabihin ng Spirit of the world? So, pag pinag-aralan to, ano yung Spirit of the world? Ano yung Spirito ng sanlibutan to? Ito ba'y pumapatungkol sa masamang spirito? O ito ba'y pumapatungkol sa kaisipan ng sanlibutan ito, kung paano ang sanlibutan ito ay ayaw sa Panginoon at rebelde laban sa Panginoon? But I think it is, meron pa naman tayong time. Ito ho yung minsan benefit ng theology. I think I can safely say na yes, it is the same Hebrew word, Greek word na ginamit ho dito. Now we have received not the Spirit. And yes, yung unang spirit is pneuma, yung pangalawang spirit ay pneuma, same Greek word. Pero sa context, doon pa lang sa pag inunawa nyo pa lang, magkaiba ang tinutukoy. Magkaibang spirito, Spirit of the world and the Spirit of God. But Brother Jerome, it's the same Greek word pneuma. Same Greek word pneuma. So, at minsan may tulong, hindi, ang Greek word dyan ay ito. Hindi, ang Greek word dyan pareho. Now, pareho man ang Greek word, pero kung sa pagkakagamit ay magkaiba ang ibig sabihin. So, kailangan natin mag-ingat ho sa bagay. Thank you po sa mga tanong. And that's a good sign na unti-unti nakikipag-engage sa atin yung ating mga kapatiran na online. So muli, madami kayong pwedeng itanong na hindi alam ni Brother Paul. Kung yun ang pakay nyo, kayang-kaya nyo kung gawin yun. Pero kung makakatulong tayo sa mas pagkaunawa natin sa salita ng Panginoon ay willing ho tayong gawin po yun. So wala na ho tayong time at salamat ho sa bawat isa, and I hope ay tayo ay patuloy na umuunlad sa pagkatuto sa salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, muli nagpapasalamat kami sa katotohanan mo na aming basihan ng pananampalataya, ang iyong salita, O Diyos, na aming liwanag, aming gabay, aming pagkain ng aming mga kaluluwa. And Lord, as we continue to learn, nawa, O Diyos, ay hindi lang ito maging impormasyon, kung hindi ito'y magtulak sa amin sa lalong kabanalan, magtulak sa amin sa lalong sipag ng pag-aaral at pagbubulay-bulay sa iyong mga salita. At patuloy ka naming makilala at patuloy ka naming maluwalhati. Ama, ingatan mo kami sa aming pagpapatuloy at tunay nga sa aming pagsamba ay masamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Sorry po, Panginoon, ang gumabay sa aming mga kapatiran na sa mga tahanan, maging ang may mga karamdaman namin po tinataas at nilalapit po sa iyo. Ikaw pong patuloy na magpala, maging sa pagpapatuloy ng aming gawain maya-maya. Ito pong aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo po ay dadako sa ating break time. Please, ay maintain natin yung ating health protocols. Yung hindi pa ho nakapag-log sa ating login notebook, ay pakisulat lang ho ang inyong mga pangalan for contact tracing purposes. God bless po. Break time po tayo. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hand
see the stars.